What's up guys at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys ay may panibagong tutorial na naman tayo patungkol sa ating mga piso wifi. So dumating na kasi yung mga kailangan natin sa ating mini PC, which is yung previous ko na video guys. Kung hindi nyo pa napapanood yun guys, yung unboxing, nandito yung thumbnail nya. So panoorin nyo yan guys. Yun nga, dumating na guys, meron na tayong display port. So para makita natin yung monitor or maka-plug tayo ng monitor. Kasi kailangan kasi natin yun, yung ganito, para makita nyo talaga yung tutorial. Kasi kung hindi ako gagamit ng monitor guys, parang hindi nyo maiintindihan or kulang yung tutorial natin. So step by step ito guys, hanggang sa pag-build natin ng multi-coin slot. So sa multi-coin slot guys, may video na rin ako about dun kung paano mag multi-coin slot ng LPB. So LPB pala yung software na gagamitin natin. So yun nga, hindi nyo pa napapanood yun guys kung paano yung step by step no, or yung kung paano tayo mag multi-coin slot. Andito yung thumbnail niya guys, panoorin nyo sa ating YouTube channel. At yun nga, meron na yung ganitong lalagyan kasi kailangan natin ng ganito para ma-flash natin yung M2 na SSD natin. So ito siya guys, so ito yung nabili ko guys. Hindi ito yung USB, pero mas maganda yung USB guys, yung gagamitin nyo or mabibili nyo na ganito. So supported siya sa ito, ano nga to, M-SATA. Then ito guys, ito yung M2. So dito natin ilalagay yung ating SSD. Then ang last guys is yung ating mini PC. So ito na siya guys, yung ating mini PC, yung previous mini PC natin. Yun nga, simulan na natin ito guys, huwag na natin patagalin. At sana kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo or mag-like guys. Kung pwede guys, i-share nyo pa yung ating video para mapanood nyo guys. At disclaimer guys, hindi ako eksperto about dito. Nanonood lang din ako sa ibang mga YouTuber. At syempre nag-search sa Google. At big shoutout sa lahat ng members at users ng LPB. Maraming salamat guys. Simulan na natin ang ating video. So first step na gagawin natin guys, itong gamit yung mini PC guys is HP T620. So nabili ko to guys sa Shopee ng 2,000 pesos. Then paano ba ito buksan? Siyempre bubuksan muna natin guys para makuha natin yung M2 na SSD natin. So bubuksan nito guys, hanapin nyo lang yung back panel nito, which is ito guys. Then may makikita kayong lock dito. So ito yung lock nya. Gagawin nyo guys, yan, i-remove lang yan. So yan, tanggalin nyo lang to guys ng ganito, diba? Tanggal na natin. Then dito guys, kung mapapansin nyo, may color green dito na unlock at lock. So pag ganyan siya guys, naka-lock yan, then i-unlock nyo lang guys. Hindi kasi nakikita yung logo or ano ba, signage ng unlock or lock na sulat dito. So i-ganyan nyo lang guys para ma-unlock. Ayan, ganyan nyo lang siya guys, slide lang pataas, ganyan. Then makukuha niya. Yan. So ito yung loob ng ating mini PC guys. Ito. Yan. So ang kukunin lang natin dito guys is itong SSD niya. Yan. So paano ba itong inukuha guys? Gamit lang kayo ng screw or Phillips screw. Then tanggalin na natin. Yan. Yan, tanggal na natin guys. Then set aside natin ito.
at kunin na natin yung SSD. So ito yung sabi ko na M2 na SSD. So dito guys, kung mapapansin nyo, meron dito, dyan nakalagay yung memory niya guys. Yan. So hindi na natin bubuksan yan kasi ito lang yung kailangan natin. Yan. So pag nakuha na to, ilagay nyo na sa inyong mga enclosure na ganito. So sa akin guys, dito ko siya ilalagay. Then pag bumili kayo ng ganito guys, may parang switch siya dito na halimbawa para sa M2 is itaas nyo lang itong switch na to kung ito ang gagamitin nyo. Then sa M-SATA na naman, kung dito side yung gagamitin nyo, ibaba nyo lang. Since na dito tayo sa M2, itaas lang natin guys. Yan, then nilagay na natin ito. Yan, diba? Nalagay na natin, then may ilalagay lang akong screw dito guys. So ikakat ko na lang ang video para makita nyo. So ayan guys, nalagay na natin yung ating SSD na M2. So tapos na natin ito guys at lilipat na tayo sa ating PC. So gagamit lang ako ng SATA cable at saka yung power niya dito. Ilalagay ko to sa aking PC para ma-detect natin at mare-reflash na natin. So reflashing na tayo guys. I-reflash na natin itong M2 SSD natin. So itong mini PC natin, so set aside muna natin yan. Puntahan na natin yung ating PC. Okay na, nalagay ko na yung ating enclosure. Ito siya guys. So simulan na natin, pandarin na natin yung computer natin. So para ma-reflash na natin gamit yung Balena headshot. Alright guys, dito na tayo sa ating PC. So dito sa PC guys, kung mapapansin nyo dito sa ating drivers or device is wala tayong hindi natin nakikita yung ating M.2 na SSD. So ang gagawin nyo lang dito guys, halimbawa kung na-encounter nyo yung ganito, hindi nyo nakikita, so i-search nyo lang dito disk management. Yan, disk management, yun lang yung search nyo dito guys. So ito siya guys, so click nyo lang yan, then dito kayo mapupunta. So kung mapapansin nyo dito guys, ito yung aking gamit or yung itong apps, backup at others. Yan, ito siya. Then ito guys, dito yung OS ko, which is yan yung aking SSD na M2 din. So gamit ko. So dito yung OS ko. So itong basic disk one na to, ito na siya guys. Ito na yung 16 gig na SSD. So ang gagawin nyo lang dito guys, i-delete nyo lang yan. So i-delete ko guys yung partition na to. So yan, after kung ma-delete ito guys, then i-reflash na natin guys. Yan, wait lang natin. So yan, kung mapapansin nyo na-delete na, then right click kayo ulit, then new simple volume. So next lang to guys. Yan, then formatting. So yun. So ito na yung ating 16 gig na SSD. So yan, 'di ba? Okay na. Then after that, magre-reflash na tayo. So ang i-reflash natin guys is yung LPB na system, since na LPB yung gagamitin natin guys. So punta lang kayo dito guys sa LPB, then sa download, yan, then click nyo lang ito guys. Yan, di ba? So kung dito kayo direct guys, hindi nyo mahanap yung pang PC version kasi USB boot yung hahanapin natin. So kung mapapansin nyo dito guys, is ang laman ng LPB is wala yung USB boot. So ang gagawin nyo lang dito, isa-search nyo lang dito guys.
yung file na yon, or ililink ko na lang sa description para hindi na kayo mahirapan guys. Kasi itong mga firmware na to guys is bago ito, which is update ni LPB. So yung USB boot kasi hindi pa niya nagalaw guys. So ang i-type niya lang guys itong Mobile Legend 99, which is ito yung old na ginagamit ni Sir LPB. So dito guys, dito niyo makikita guys ito, yung USB boot. Or dito guys, hanapin niyo lang dito. So ito siya, di ba? Yan yung ida-download nyo guys, yung USB boot. So ito guys, isilink ko na lang sa description para ma-download nyo itong firmware na to or yung file. So since na-download ko na yan guys, is magpro-proceed na ako dito sa reflashing natin. So na-download ko na yan guys. Saan ko yun nalagay? Ito siya guys. Yan, ito yan. So nasa 10 gig pag na-extract na. Pero pag hindi pa na-extract guys, nasa 2 gig lang. So yan, okay na yan. Then open na natin Balena HR. Yan. Then sa flash, hanapin natin yung ito, yung USB boot na na-extract. Then select lang natin yung 16, which is ito siya guys, sa local disk D. Si local disk D siya. Yan. Then ang size niya is 16 GB. So yan, di ba? Okay na siya guys. Pag na-select yan, flash na natin yung ating SSD or yung ating M2 na SSD. Yan. So medyo matagal-tagal to guys, at ipa-fast forward ko na lang to. Then after done or matapos natin to is magko-continue tayo guys. So fast forward ko lang. Tapos na natin guys yung ating flashing at magpo-proceed na tayo sa ating mini PC. At syempre tatanggalin ko na yung ating enclosure, yung nilagay natin sa aking PC. Then yun nga, ipapakita ko sa inyo guys. Alright guys, natanggal ko na yung ating SSD. Ibabalik na natin ito guys, at para ma-trial na din natin ito. Yan. So paano ba ibinabalik? Simple lang guys, may guide naman ito guys kung paano binabalik. Yan. Then dito guys, yan. Then scroll lang natin. Yan, okay na siya guys. Goods. So ang gagawin na natin guys is papaanda rin na natin ito guys. So kailangan natin ng ganitong display port, kasi kailangan natin to kasi wala siyang HDMI na port. Then iba rin yung kanyang VGA ports. Kaya nabilihan ko siya ng display ports. So madali lang ito guys. Display ports to VGA yung binili ko, kasi yun yung supported ng monitor ko guys. Old na kasi yung monitor ko, pero at least nagagamit ko pa rin guys. Yan, sasaksak ko lang. Yan, diba? Goods na. Ngayon guys is papaanda rin na natin ito guys, itong mini PC natin, kung mag-work na, mag-work nga talaga. So lalagyan ko lang guys ng ISP dito, at saka kailangan din pala natin ng USB to LAN para ma-access natin ito.
So, hanapin ko lang yung USB to LAN ko. So, ito siya guys. Kailangan natin ng USB to LAN. Yan. So, i-try na natin guys. At ito na siya guys. Nalagay na natin lahat. So, ginamit ko muna yung monitor. Ito, yung monitor natin. At saka keyboard at saka mouse natin. Para mapaandar natin yung ating mini PC at makita natin. Then, dito guys, may gagawin muna tayo about dito. So, bago natin i-turn on ito, magbo-boot setup muna tayo guys. Ano ba yung boot setup nitong PC ko? Ang boot setup nito guys is F10. Then, dapat guys, alam nyo din kung paano papasukin yung boot setup ninyo. So, kung hindi nyo alam guys, i-search nyo lang yung model ng inyong mini PC sa Google para mapasukan nyo yung boot setup. Kasi may gagawin tayo doon na pinaka-importante dito sa ating mini PC guys. So, pa-power on ko na guys. Yan. Then, i-press ko na yung F10. Yan. So yun, diba? Lumabas na. Ito yung sinasabi kong boot setup. So dito sa boot setup guys, yan, kung makikita nyo, wait lang guys, medyo madilim. Yan. Dito sa boot setup guys is kailangan natin yung tinatawag na, sana yan, sana yun, after power loss. So ito yung sinasabi kong after power loss. So ano bang purpose niyan guys? So ang purpose niyan, in case na may power interrupt or nag brown out guys, is automatic aandar yung ating mini PC. Halimbawa is nag brown out, then umilaw ulit, automatic si mini PC aandar na siya ng pusa, or siya na yung mismong aandar na hindi na tayo hindi na natin ipo-push button yung power button niya. Kasi kung halimbawa nag brown out tapos wala kayo sa inyong mini PC, syempre sinong magpapaandar nun guys? So napaka-importante ito guys, itong after power loss. So kailangan natin i-power on ito, or yung i-turn off, turn on itong after power loss. So i-turn on ko lang guys. Yan. Then F10 to accept. So F10. Then punta tayo dito sa save and change. Save, change and exit. So enter lang natin ito guys. Yan. So yan. So ngayon guys, okay na, magbo-boot up na siya. So hintayin natin mag-boot up. So sana goods yung ating pag-reflash ng ating mini PC. So yan, yeah. So nire-read na niya. Yan, nag-boot up na siya. Yan, wait lang natin. So yan, nag-okay na siya guys. Di ba? So yun guys, okay na. Yan, di ba? Okay na guys. Kung mapapansin niyo guys, offline admin users. So naka-offline talaga yan. Then sa WAN natin is merong IP at saka sa LAN is wala. Kasi nga wala pa tayong, hindi pa natin nasaksak yung ating USB to LAN, or wala pa tayong external or internal antenna. Kaya wala pa itong LAN IP. Ngayon guys, itatry natin yung ginawa nating after power loss. Kung dediretso bang aandar ito guys. So yan. So ang gagawin ko guys, i-interrupt ko lang dito. Papatayin ko, kunwari is nag-ground out, then isasaksak ko lang ulit. So yan. So kung mapapansin nyo, running yan. Then yan, diba, namatay siya. Then try nga natin i-power on. So yan. So diba, nag-power on siya agad guys. Diba? Hindi na natin kailangan i-press yung power button. So automatic siya na yung
boot up ng sarili niya guys. So yan. So napaka-importante yung guys. So yan, diba? Okay lahat. Yan. Yan. Yun, diba? Goods na yung ating mini PC. Ngayon guys, papasukin natin yung admin panel nito guys. Papaandarin ko lang itong ating computer para mapasukan natin yung admin panel nito. Ito ang ating LPBP's Wi-Fi. At eto na nga guys, dito na tayo sa ating PC. Kung mapapansin nyo dito guys, sa network natin is connected. Pero connected yan dahil dyan natin ini-plug yung ating USB to LAN papuntang PC guys. So kung mapapansin nyo dito guys, yan yung gateway is 10.0.0.1. So ibig sabihin pwede na natin pasukin yung portal ng ating LPB. So try nga natin LPBP's Wi-Fi 10.0.0.1. So checking, yan. Kung mapapansin nyo dito guys is meron na siyang license kasi nga nalagay ko na to dati yung sa first video natin, nilagyan ko na ng license. Yan, di ba? So working na siya guys. So try nga natin pasukin yung admin panel nito. So yan. So sa admin default pa yan guys. Yung password niya is 123456789. So type ko lang itong captcha natin para makita natin. Yan, di ba? Goods na goods yung ating mini PC version ng LPB. So 15.3 ito guys. So sana i-update ni Sir LPB itong mini PC para sa pwede tayo mag-centralize dito guys. So sana, I hope is i-edit nito. So ang last na gagawin natin guys is itong multi-coin slot. Kasi kung mapapansin nyo dito, may credits available. So ito ang kagandahan ni LPB. Sa LPB kasi kung magsasabendo ka ng isa lang is may credits ka na agad. Kumbaga free yung credit na isa. Free yung sabbendo mo na isa. Yan, diba? So yan yung i-add natin kasi syempre yung ating mini PC is walang coin slot. So kailangan natin maglagay ng coin slot. So ang gagamitin natin itong sana yan? Multi coin slot. Yan. So may video na ako about dito guys kung paano ang wirings. So ang papakita ko lang guys is paano i-reflash at i-apply dito yung tawag dito yung multi-coin slot natin or yung subbendo natin. Yun lang ipapakita ko yung wirings guys. Panoorin nyo sa video ko guys, yung previous na video ko. Ililink ko na lang sa description guys para makita nyo. So simulan na natin yung ating pag-wiring or pagre-reflash sa ating Node MCU. Yan. So ayan guys, ito na yung ating Node MCU. Yan, ipa-flash na natin ito into LPB. So yan, i-plug ko lang ito guys sa ating computer at babalikan natin yung screen natin dito. Kasi medyo blurry yung cellphone ko guys. So wala tayong cellphone na maganda. Yan, diba? Pa-plug ko na to sa ating PC. Alright guys, so ang first na gagawin natin dito guys, since nawala tayong internet, gagawa muna ako ng butcher guys. So para magka-internet tayo. Kasi may ipapakita ko sa inyo guys. So 2 hours lang. Yan, generate. Copy natin ito. Then paste natin dito. Kasi wala tayong internet guys. Yan. Try nga natin LPBP's Wi-Fi. Yan. Yun, goods. May internet na tayo. Then punta tayo dito sa download. Dito. Then hanapin nyo guys yung Node MCU firmware flasher. So yan. So ito yung sinasabi ko guys. So dito guys, pili lang kayo kung anong gusto nyo. So sa akin guys is parang ito yung trip ko. Yung compress.
So download ko na to guys. Yan, since na wala pa akong firmware nito. Yan, ewan ko kung anong ginamit ko dati, kung ito ba or yung isa or ito. Hindi ko lang sure guys kung anong ginamit ko dito. So napaka bagal ng ating internet kasi naka 2 Mbps lang yung ating limit. Yan. So yan, medyo mabagal guys. Connect na lang tayo sa wireless natin para mabilis. Yan, connect ko lang dito guys para mabilis yung downloading natin. Then pause natin, pause time para wala internet. Then resume natin. So same lang din pala. Op, retry. So conflict ata. So disable ko muna ito guys, yung ating LPB. Yan. So yun, napakabilis. At open na natin ito guys. Yan, diba? Okay na yan. Then i-disable ko na yung or disconnect na natin itong ating wifi. Then enable natin yung ating LPB. Yan guys, puntahan na natin yung ating download na di-download na firmware. Saan na yun? Ito. Then extract lang natin. Yan. Tapos dito may makikita kayong bin file at saka 64 at 86 bit. So since na 64 bit yung firmware ko or yung OS ko guys, yung operating system ko, ito yung ipaparan ko guys. Yan, diba? Node MCU 5 flasher. Then sa serial port guys, hanapin nyo lang. So sa akin is COM3. Yan, COM3. Then LPB multi-con slot, browse lang natin. Ito siya, open. Then dapat yes. Ito, then flash natin. Yan. So wait lang natin yan hanggang matapos. So yun, goods na guys. Ibig sabihin, goods na yung ating pag-flashing. Pero ang problema lang natin dito guys, wala tayong maiko-connect na SSID guys. Hindi rin pala natin matatry kasi wala akong extra na antena. Pero dito guys, after natin ma-flash, so may lalabas dito na LPB. Check nga natin sa ating SS. So yan, ito LPB multi-con slot. So connect lang natin yan. Yan. Then ang IP nito guys, halimbawa kung hindi nag-redirect is 192.168.100.4.1. Yan. Op, bakit 14? Yan. So ito siya guys. Ang problema lang natin pala dito guys is wala akong extra na antena. So ang gagawin kasi natin dito, mag-i-scan tayo dito, then dito sa description name at sa slot name at description, diyan tayo maglalagay ng ating, halimbawa ito si Sasa Peace Wi-Fi. Yan, then save natin yan guys. So wala pala tayong extra antena guys. Patay tayo dito, hindi natin matry. So tingin ko guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. At wala tayong magagawa guys. Gagawin ko na lang ng part 2 nitong
pagbibuild natin ng LPP Piso Wi-Fi guys gamit ang mini PC. So sana ay nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat guys sa patuloy na sumusuporta. At sa mga viewers ko, shoutout sa inyo guys. Hindi ko kayo maisa-isa. Maraming nagpapa-shoutout. So yun nga, sana suportahan nyo pa ako. Maraming salamat at peace.